Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon, tatalakayin natin ang paksa tungkol sa ligtas na kasanayan sa masturbasyon para sa mga lalaking higit 51 taong gulang. Nakikiusap ako sa inyo. Itigil na ninyo ang paraan ng inyong masturbasyon na nakasanayan, lalo na kung kayo ay higit sa 61 taong gulang dahil ang dating nagbibigay sa inyo ng ginhawa, kasiyahan, at lunas sa stress ay maaaring dahan-dahang sinisira na ang inyong mga nerve, pinahihina ang inyong paninigas, pinapamaga ang inyong prostate, at sa mga bihirang ngunit totoong kaso ay nagdudulot ng cardiovascular event. Ang pangalan ko ay Dr. Rowena Bautista. Mahigit 30 taon na akong gumagamot ng mga isyu sa kalusugan ng mga lalaki. Isa akong urologist, isang propesor, at higit pa roon, isa akong taong nakinig sa libu-libong lalaki sa kanilang ika-60, ka-70 at higit pang edad. Mga lalaking nalilito, nahihiya, o natatakot magtanong ng mga bagay na marahil ay kinatatakutan ninyong itanong ngayon. Nakikita ninyo, mayroong isang mapanganib na alamat na ang masturbasyon ay laging ligtas sa anumang edad, sa anumang anyo. Ngunit ang katotohanan, pagkatapos ng 60 hindi na pareho ang inyong katawan. Mas manipis na ang inyong mga daluyan ng dugo, mas reaktibo ang inyong prostate, at ang inyong testosterone, hindi na kayo sinusuportahan tulad ng dati. Ngunit, walang nagsabi sa inyo kung ano talaga ang ibig sabihin niyan hanggang ngayon. Sa video na ito, gagabayan ko kayo kung paano mag-masturbate ng ligtas at may kumpiyansa pagkatapos ng 61 ng walang kahihiyan at walang panganib. Ipapakita ko sa inyo ang 5 pinakamalalaking pagkakamali na ginagawa ng mga matatandang lalaki at kung paano ito maiiwasan. At ilang minuto mula ngayon, ibubunyag ko ang pinakamapanganib na pagkakamali sa lahat. Isa na tahimik na nagnanakaw sa kalusugang sexual ng libu-libong lalaki bawat taon. Huwag kayong aalis. Bago tayo magsimula, kung kayo ay higit sa 62 at nagmamalasakit sa inyong kalusugan, lalo na sa inyong intimate health, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang anumang tip na maaaring maprotektahan ang inyong katawan at kumpiyansa. At kung ang paksang ito ay tumutugma sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na mas mapagsilbihan kayo. Sige, ngayon ay pag-usapan na natin ang tunay na mahalaga. Bakit ang masturbasyon pagkatapos ng 61 ay hindi na kasing simple ng dati? 1. Bumababa ang iyong testosterone. Naaalala ko pa ang unang beses na pumasok sa aking opisina ang isa sa aking matagal ng pasyente. Tawagin natin siyang Bill, na mukhang nahihiya at nadidismaya. Siya ay 67, diborsyado, at kamakailan ay nagsimulang makipag-date muli. Ngunit may kakaiba siyang nararamdaman. Doc, sabi niya, gusto ko pa ring maramdaman na lalaki ako. Gusto ko pa ring mag-enjoy, pero hindi na ako naa-arouse tulad ng dati. At kapag sinusubukan kong alagaan ang sarili ko, parang kalahati lang ng katawan ko ang gumagana. Akala ni Bill ay may mali sa kanya, pero ang totoo, ang nararanasan niya ay isang bagay na pinagdadaanan ng bawat lalaki. Walang nag-uusap tungkol dito. Pagkatapos ng tangkong dahan-dahang bumababa ang testosterone, tahimik. Ngunit pagsapit ng iyong ika-60 ang pagbagsak na yon ay hindi na banayad. Apektado nito ang iyong pagnanasa, pagka-arouse, kalidad ng paninigas, at maging ang iyong emosyonal na pakiramdam. Maaaring gusto mo pa rin ng sex, ngunit ang koneksyon na dati agad-agad na nag-aapoy ay pumipitik na o nagkakaroon ng short circuit. Ang mas mababang testosterone
ay nangangahulugang mas mabagal na paggaling, mas kaunting tigas, at mas matagal na oras bago labasan. At kung patuloy kang mag-masturbate tulad ng ginagawa mo noong 20s ka, mabilis, malakas, nakatuon sa performance, hindi ka nakikiayon sa iyong biyolohiya, kinakalaban mo ito. Ang hindi pagkakatugmang yon ay naglalagay ng stress sa iyong mga daluyan ng dugo, nerbiyos, at prostate. Ito ay tulad ng pagpapatakbo ng isang high-speed na makina gamit ang mababang kalidad na gasolina. Sa huli, ito ay pumapalya. Ngunit narito ang magandang balita. Kapag naiintindihan mo kung ano ang nangyayari, maaari kang umangkop, maaari mong baguhin ang iyong pananaw. Ang masturbasyon ay hindi na tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa koneksyon, sirkulasyon, balanse ng hormone, at pagpapanatili ng iyong pagkalalaki sa isang bagong kabanata ng buhay. At gaano man kahalaga ang testosterone, isa lamang itong piraso ng palaisipan. Dahil ang mismong bagay na nagbibigay sa iyo ng paninigas, ang iyong mga daluyan ng dugo, ay sumasailalim din sa mga pagbabago. At ang nangyayari sa loob nito ay maaaring ikagulat mo. Pag-usapan natin yan sa susunod. 2. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay mas manipis at marupok. Hindi pa katagalan. Isa pang pasyente. Si Michael, 72, ay nagsabi sa akin ng isang bagay na tumatak sa akin. Dr. Bautista, minsan kapag nag-masturbate ako, hindi pareho ang pakiramdam ng ari ko. Parang namamanhid o nanlalamig sa kalagitnaan. Akala niya bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit ang hindi niya napagtanto at kung ano ang hindi alam ng maraming lalaki ay ang ating mga daluyan ng dugo, lalo na sa ari, ay malaki ang pagbabago habang tayo ay tumatanda. Nakikita ninyo, ang paninigas ay hindi lamang tungkol sa hormones. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo. Kapag mas bata ka, ang iyong mga artery ay malapad, nababanat, at mabilis tumugon. Ang dugo ay mabilis na dumadaloy at nananatili kung saan dapat. Ngunit habang tumatanda tayo, ang mga artery na yon ay kumikitid, tumitigas, at minsan ay bahagyang nababarahan ng plaque. Ang pinakamaliliit na daluyan ng dugo, tulad ng nasa iyong ari, ay kadalasang unang naapektuhan at maaaring hindi mo ito maramdaman. Ang pangingilabot na yon, ang bahagyang pagkawala ng pakiramdam, ang mas malambot na paninigas na hindi tumatagal tulad ng dati. Lahat iyon ay mga maagang babala. At kung gumagamit ka ng masyadong mahigpit na hawak, pinipigilan ang iyong hininga, o pinipilit ang stimulation sa pamamagitan ng pagkiskis, nilalagay mo ang mga marupok na daluyan ng dugo sa hindi kinakailangang stress. Sa ilang mga kaso, maaari itong maging sanhi ng microtears o pasa na hahantong sa pangmatagalang pinsala. Ang pinakamasama, karamihan sa mga lalaki ay hindi ito napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Ang sinabi ko kay Michael at ang gusto kong sabihin sa inyo ay ang daloy ng dugo, ang lahat. Protektahan ito tulad ng pagprotekta mo sa iyong puso dahil sa maraming paraan. Ito ang iyong puso. Ang parehong mga artery na nagpapakain sa iyong paninigas ay nagpapakain sa iyong utak at dibdib. Ngunit hindi lang daloy ng dugo ang nasa panganib. Kapag mali ang paraan ng iyong masturbasyon pagkatapos ng 60, may isa pang bahagi ng iyong katawan na madalas na napapabayaan at ito ay higit na mas sensitibo kaysa sa iyong iniisip. Tinutukoy ko ang iyong prostate at maniwala ka, gugustuhin mong marinig kung ano ang mangyayari kapag ito ay nasa ilalim ng sobrang presyon. 3. Ang iyong prostate ay mas sensitibo. Isang lalaking nagngangalang George ang nagsabi sa akin ng isang bagay na hindi sasabihin ng karamihan sa mga lalaki. Siya ay 69, isang retiradong inhinyero, mahinahon magsalita at pribado.
Matapos magpaligoy-ligoy. Sa wakas ay sinabi niya, "Doktor, pagkatapos kong mag-masturbate, minsan ay nakakaramdam ako ng presyon. Parang kailangan kong umihi ulit. Minsan meron ding parang nasusunog na pakiramdam. Hindi naman ganito dati." Talagang tumama sa akin ang sandaling iyon dahil ginagawa ni George ang ginagawa ng maraming matatandang lalaki. Sinusubukang mapanatili ang isang pakiramdam ng normalidad habang ang kanyang katawan ay tahimik na nagpapahiwatig na may nagbago. At mayroon nga, ang iyong prostate, ang maliit na glandula sa ilalim lamang ng iyong pantog, ay may malaking papel sa ejaculation at control sa pag-ihi habang tayo ay tumatanda. Natural itong lumalaki, isang kondisyon na tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. Ito ay napakakaraniwan. Sa katunayan, mahigit kalahati ng lahat ng lalaki sa kanilang ika-60 ay nagpapakita na ng mga senyales nito na pagtantuman nila o hindi. Ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ay ang ilang mga gawi sa masturbasyon, lalo na ang mga may kasamang presyon sa pelvic floor o matagal na pag-upo, ay maaaring lalong makairita sa prostate. Ang presyon na yon ay nagdaragdag ng pamamaga. Maaari nitong palalain ang madalas na pag-ihi, makagambala sa pagtulog, at humantong sa discomfort o kahit impeksyon sa paglipas ng panahon. Kaya kapag nag-masturbate ka na nakayuko sa katahimikan, pinipigilan ang tensyon sa iyong core. Hindi mo lang naaapektuhan ang iyong mga nerbiyos o daluyan ng dugo. Direkta mong tinutulak ang isang glandula na namamaga at sensitibo na. At ang resulta ay madalas na sakit. Hindi kasiyahan. Ang sinabi ko kay George ay ang sasabihin ko sa iyo, wala kang ginagawang mali sa pag-aalaga sa iyong sarili. Ngunit kung paano mo ito ginagawa ngayon ay kailangang respetuhin ang bagong katotohanan ng iyong katawan. Mas kaunting puwersa, mas maraming intensyon, at mas maraming kamalayan. At iyon ang nagdadala sa atin sa susunod na bahagi ng pag-uusap na ito. Isa na ikinagugulat kahit ng mga pinakakumpiyansang lalaki dahil hindi na lang ito tungkol sa iyong katawan. Ito ay tungkol sa kung ano ang ipinapakain mo sa iyong utak sa tuwing hinahawakan mo ang iyong sarili or paggamit ng death grip, masyadong mahigpit na hawak. Minsan may isang Ginoo sa kanyang unang bahagi ng 70s na umupo sa harap ko at bumulong na may halatang discomfort. Doc Bautista, sa tingin ko sinira ko ang sarili ko. Ang pangalan niya ay Larry. Ilang taon na siyang byudo at umaasa sa sariling kasiyahan para maramdaman ang koneksyon at ginhawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niyang may nagbago. Hindi na gaanong kalakas ang kanyang pakiramdam. Mas mahina ang mga paninigas at sa panahon ng intimacy, tila walang epekto maliban kung ang stimulation ay napakatindi. Ang hindi alam ni Larry at kung ano ang hindi napagtanto ng maraming matatandang lalaki ay ang dekada ng paggamit ng mahigpit at malakas na hawak habang nag-masturbate ay maaaring dahan-dahang maging sanhi ng pamamanhid ng ari. Ito ay napakakaraniwan na mayroon kaming pangalan para dito sa urology, ang death grip. Kapag nag-a-apply ka ng labis na presyon, lalo na sa parehong paraan sa loob ng maraming taon, sinasanay mo ang iyong katawan na tumugon lamang sa partikular na sensasyong yun. Kinokondisyon mo ang iyong mga nerbiyos na baliwalain ang lahat ng iba pa, mas malambot na hawak, kamay ng partner. Kahit na ang tunay na intimacy, sa paglipas ng panahon, hindi lamang nito pinupurol ang kasiyahan, ngunit maaari rin nitong gawing nakakadismaya o imposible ang pakikipagtalik. Mas masahol pa. Sa iyong edad, mas manipis ang iyong balat, mas mabagal ang iyong sirkulasyon at mas mahina ang iyong mga nerve ending. Ang ganoong uri ng presyon ay hindi lamang hindi epektibo, ito ay nakakapinsala. Maaari itong humantong sa microtrauma, pagpepeklat, at pangmatagalang pagkawala ng sensitivity
Kaya ano ang sinabi ko kay Larry na hindi pa huli ang lahat? Na sa paglipas ng panahon, pasensya at isang mas banayad, mas maingat na diskarte. Ang katawan ay maaaring matutong muli ng kasiyahan. Hindi ito tungkol sa pagsuko ng isang bagay. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang bagay na hindi mo man lang alam na nawawala na pala. At gaano man nakakapinsala ang isang mahigpit na hawak. May isa pang nakatagong gawi na maaaring mas mapanganib pa dahil hindi lamang nito naaapektuhan ang iyong mga nerbiyos. Maaari nitong pataasin ang iyong presyon ng dugo, pilitin ang iyong puso, at sa pinakamasamang sitwasyon, maaari kang mawalan ng higit pa sa kasiyahan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Pagpigil ng hininga. May isang lalaki akong ginamot noon. Ang pangalan niya ay Frank. Siya ay 66 malakas, mayabang, at sanay na harapin ang buhay ng may tahimik na katatagan. Dumating siya sa akin pagkatapos ng isang partikular na nakakatakot na karanasan. Isang gabi, pagkatapos ng isang maikling sandali ng kasiyahan ng mag-isa, nakaramdam siya ng pagkahilo, pag-aaninag, at bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Akala niya ay isang panic attack. Ngunit nang hilingin ko sa kanya na ilarawan ang eksaktong nangyari, napansin ko ang isang pattern na nakita ko na dati. Tinanong ko siya, "Frank, pinipigilan mo ba ang iyong hininga?" Natigilan siya. Sa tingin ko, oo. Maaaring mukhang hindi nakakapinsala. Ngunit para sa mga lalaking higit sa sinti ang pagpigil ng hininga habang nag-masturbate o sa panahon ng climax ay isang bagay na sineseryoso ko. Kapag pinipigilan mo ang iyong hininga at hinihigpitan ang iyong core, tumataas ang iyong presyo ng dugo. Ito ay isang automatikong tugon, lalo na kapag hinahabol mo ang orgasm na may tensyon sa halip na pagre-relax. Ngunit kung ang iyong puso ay hindi na kasing lakas ng dati at ang iyong mga artery ay makitid na, ang sandaling iyon ng pagpilit ay maaring mapanganib. Ang ilang mga lalaki ay may tinatawag na Valsalva response, kung saan ang presyon ay nabubuo sa loob at maaaring aktwal na bawasan ang daloy ng dugo sa utak sa isang sandali. Para sa mga matatandang lalaki na may mga pinagbabatayang kondisyon, ito ay isang recipe para sa pagkahilo, arrhythmias, o mas masahol pa. Sinasabi ko sa aking mga pasyente na ang kasiyahan ay hindi dapat parang isang ehersisyo. Dapat itong parang paghinga. Dahil iyon mismo ang kailangan ng iyong katawan: oxygen, rit, at kagaanan. Kung mas nakaka-relax ang iyong paghinga, mas ligtas at mas kasiyasya ang iyong karanasan. Ginawa ni Frank ang pagbabagong yon. Nagsimula siyang mag-focus sa mahaba at malalim na paghinga. Pinabagal ang lahat. At hindi lamang tumigil ang kanyang episode. Sinabi niya na sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang mas may kontrol siya. Ngunit may isa pang nakatagong panganib na hindi napapansin ng maraming lalaki. Isa na muling nagre-rewire sa iyong utak sa tuwing inaabot mo ito. Ito ay hindi pisikal. Ito ay psikolohikal. At kung ikaw ay higit sa 61, maaaring ninanakaw nito ang iyong kasiyahan nang hindi mo namamalayan. Tingnan natin ito ng mas malapitan. 6. Paggamit ng porn bilang saklay. Isang lalaking nagngangalang Charles ang nagsabi sa akin ng isang bagay na nakagulat sa akin. Hindi dahil ito ay hindi pangkaraniwan, ngunit dahil sa kung gaano kahina niya itong sinabi. "Doktor, nagsimula siya. Halos pabulong. Hindi yata ako makatapos, maliban kung may screen sa harap ko. Hindi ko man lang ito na-enjoy. Ngunit kung wala ito, walang nangyayari." Hindi nag-iisa si Charles. Sa katunayan, parami ng parami ang mga lalaki sa kanilang ika-60 at ika-70
na bumabaling sa online adult content. Hindi dahil gusto nila ito, kundi dahil parang ito na lang ang tanging paraan para magsimula. Ang nagsimula bilang isang maliit na gawi ay maaaring tahimik na maging isang dependency. At kapag ginugol mo ang mga dekada sa pagsasanay sa iyong utak na tumugon lamang sa mabilis na gumagalaw, mataas na stimulation na material, nagiging mas mahirap humanap ng kasiyahan sa tunay, sa mabagal, sa simple. Ang porn, lalo na ang uri na madaling makuha ngayon, ay hinahak ang iyong dopamine system. Pinapataas nito ang arousal ng artipisyal. Binabaha ang utak ng mga reward signal na hindi kayang sabayan ng iyong nervous system. Sa paglipas ng panahon, nagsisimulang pumurol ang iyong natural na mga pathway ng arousal. Ang dating nakakapagpa-excite sa'yo ay wala ng parehong epekto. Ang dating nagbibigay ng kasiyahan ay parang isang gawin na hindi mo na maiwan. Sinabi ko kay Charles ang sinasabi ko sa napakaraming lalaki. Walang kahihiyan sa paghahanap ng stimulation. Ngunit kailangan mong tanungin ang iyong sarili. Ito ba ay nagpapabuti sa iyong buhay o nagpapamanhid dito? Dahil kung ito ang huli, hindi ka sira. Ikaw ay overstimulated lamang. At ang magandang balita ay ang utak ay napaka-adaptive. Sa pasensya at isang unti-unting pagbabalik sa mental imagery, alaala, at emosyonal na koneksyon, madalas na bumabalik ang sensitivity. Ginawa ni Charles ang pagbabagong yon at sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, tunay na arousal ng walang screen. Ganyan ang hitsura ng pagbawi sa iyong intimacy. Ngunit habang ang mga arousal pathway ng iyong utak ay maaaring sanayin muli, ang iyong pisikal na katawan, lalo na ang iyong pinakasensitibong internal gland, ay nangangailangan ng ibang uri ng pangangalaga. At karamihan sa mga lalaki ay hindi napagtanto kung gaano kalaking presyon ang inilalagay nila dito sa tuwing sila ay umuupo. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 7. Pagwawalang bahala sa presyon sa prostate. Minsan ay nakaupo ako sa tapat ng isang lalaking nagngangalang Dennis. Siya't 21 taong gulang, isang dating bumbero na ipinagmamalaki ang pagtitiis sa sakit ng walang reklamo. Ngunit sa araw na yon, ang kanyang boses ay mahina. Hindi sigurado. "Doc," sabi niya, pagkatapos kong matapos, nakakaramdam ako ng malalim na sakit, parang may namamaga o nairita sa loob ko. Minsan pakiramdam ko kailangan kong pumunta ulit sa banyo. Pagkatapos mismo, normal ba yun? Ito ay mas karaniwan kaysa sa iniisip ng karamihan sa mga lalaki. At hindi. Hindi lamang ito bahagi ng pagtanda. Ang nararanasan ni Dennis ay presyon sa prostate. Isang bagay na aksidenteng ginagawa ng maraming lalaki na higit sa 60 sa panahon ng self-pleasure. Lalo na kapag nakaupo, nakayuko, o nag-a-apply ng pababang presyon sa pelvic floor. Ang iyong prostate, na madaling lumaki sa edad, ay nagiging mas sensitibo sa compression. Ang matagal na pag-upo, lalo na sa matitigas na ibabaw o habang nakataas ang iyong mga binti, ay maaaring lumikha ng tuloy-tuloy na presyon sa perineum, ang lugar sa pagitan ng iyong scrotum at anus. Ang presyon na iyon ay maaaring magpamaga sa prostate, na humahantong sa sakit, discomfort habang umiihi, o ang karaniwang pakiramdam ng hindi kumpletong ginhawa. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman nagkokonekta ng mga bagay na ito. Iniisip nilang dahil lang ito sa kanilang kinain o sa pagtanda. Ngunit ang katotohanan, ang mga simpleng pagsasaayos sa postura, paggalaw, at kamalayan sa panahon ng masturbasyon ay maaaring makabawas ng malaki sa presyon na yon at sa mga sintomas na kasama nito. Tinulungan ko si Dennis na baguhin kung paano niya tinutugunan ang self-pleasure. Nagtrabaho kami sa mga posisyon na nakahiga, pagre-relax ng mas mababang bahagi ng katawan, at pagiging mas intensyonal sa paggalaw.
Sa loob ng ilang linggo, nawala ang sakit at naramdaman niyang mas may kontrol, mas kumpiyansa at mas komportable muli sa kanyang sariling katawan. Ngunit ang presyon sa prostate ay hindi lamang ang issue na maaaring lumitaw mula sa sobrang paggamit o maling pagkakahanay. May isa pang bagay na halos lahat ng lalaki ay napapabayaan. Gaano kadalas silang nag-stimulate sa kanilang sarili at kung ang kanilang mga katawan ay aktwal na, nakakabawi, tulad ng nararapat. At maniwala ka, kapag wala sa balanse iyon, ang mga kahihinatnan ay maaaring lumitaw sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Tuklasin natin iyan sa susunod. 8. Masturbasyon nang walang oras ng pagbawi. May isang lalaking nagngangalang Harold na regular kong nakikita. 24 taong gulang, retiradong militar, disiplinado hanggang sa kaibuturan. Isang hapon, umupo siya sa aking opisina at sinabi, "Doc, hindi ko maintindihan. Ginagawa ko ang lahat ng tama. Malinis akong kumain. Naglalakad ako tuwing umaga. Nananatili pa akong sexual na aktibo. Pero nitong huli, pagod na pagod ako. Parang may mali lang sa ibaba." Matapos magtanong ng ilang bagay, naging malinaw. Halos araw-araw nag-masturbate si Harold. Minsan 2 beses pa. Hindi dahil sa compulsion, kundi dahil sa ugali. Akala niya ang pananatiling aktibo ay ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang function. At sa isang paraan, iyon ang sinasabi sa maraming lalaki, use it or lose it. Ngunit narito ang bagay na ito. Pagkatapos ng 60, hindi na bumabalik sa dati ang iyong katawan tulad ng mas mabagal makabawi ang iyong mga hormone, mas matagal mag-reset ang mga nerve ending at ang iyong mga pelvic muscle na nasa ilalim na ng mas maraming strain dahil sa edad ay nangangailangan ng oras para mag-relax at mag-recharge. Kapag nag-masturbate ka nang masyadong madalas nang hindi pinapayagan ang tamang pagbawi, maaari kang magsimulang makaramdam ng pelvic fatigue, nabawasang sensitivity, mas malambot na paninigas, at kahit na emosyonal na burnout. Ang kasiyahan na dating nagbibigay sa iyo ng lakas ay maaaring magsimulang maging parang isang pasanin. Ang kailangan ni Harold ay hindi tumigil. Ito ay ang muling pagbabalanse. Inayos namin ang kanyang routine. Ginawang 2 o 3 beses sa isang linggo ang kanyang mga sesyon at hinikayat ang iba pang anyo ng intimacy at relaxation sa pagitan. Ilang linggo makalipas, bumalik siya na may maliit na ngiti. Mas maganda na ang pakiramdam ngayon. Sabi niya, parang binibigyan ko ang katawan ko ng pagkakataong huminga muli. Iyon ang tunay na kahulugan ng pagbawi. Isang pagkakataon para makahabol ang iyong katawan, para makabuo muli, at para tumugon ng may buong lakas kapag tama na ang oras. Ngunit ngayong natalakay na natin ang mga pangunahing pagkakamali, oras na para buksan ang susunod na pahina. Dahil ang pag-alam kung ano ang hindi dapat gawin ay kalahati lamang ng kwento. Ang mas mahalaga ay matutunan kung paano ito gawin ng tama, ligtas, may kumpiyansa, at may paggalang sa iyong nagbabagong katawan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano. September 9, lumikha ng tamang kapaligiran. Naalala ko ang isang pag-uusap ko sa isang lalaking nagngangalang Paul. 68, nakalilipat lang sa isang mas maliit na apartment matapos pumanaw ang kanyang asawa. Sinabi niya na nararamdaman pa rin niya ang pagnanais na maging intimate sa sarili, ngunit nahihirapan siyang humanap ng tamang oras at espasyo. Pakiramdam ko nagmamadali ako, distracted, parang kailangan kong magtago sa sarili kong bahay. Sabi niya na halos tumatawa, ngunit may kalungkutan sa likod ng kanyang mga mata. Ang pakiramdam na yon ay mas karaniwan kaysa sa iyong iniisip. At gayon paman,
Napakaraming lalaki ang nagwawalang bahala dito. Hindi nila napagtanto kung gaano kalaki ang epekto ng kanilang kapaligiran sa kanilang kakayahang mag-relax, maging ligtas, at lubos na ma-enjoy ang karanasan, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang iyong katawan ay tumutugon sa iyong paligid. Malamig na ilaw, magulong silid, matitigas na upuan, o isang pinto na nag-aalala kang baka may kumatok. Lahat ito ay nagpapadala ng banayad na stress signal sa iyong utak. At ang stress, kahit sa maliit na dosis, ay humihila ng dugo palayo sa pelvic area, nagpapaikli ng iyong hininga, at nagpapahirap sa pakiramdam ng kasiyahan o manatiling present. Hinikayat ko si Paul na bawiin ang pagmamay-ari sa espasyong yon, hindi para sa kahihiyan o lihim, kundi para sa kaginhawahan at paggalang sa sarili. Isang malambot na upuan o kama, isang mainit na silid, banayad na ilaw, marahil kahit na nakaka-relax na musika. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay nagsasabi sa iyong nervous system na okay lang na bumitaw, na wala kang ginagawang mali, na ito ang iyong oras. Sinabi niya sa akin kalaunan na ang paggawa ng mga maliliit na pagbabagong yon ay ganap na nagbago sa kanyang pakiramdam. Ito ang unang pagkakataon na hindi ako nagmadali. Sabi niya, talagang naramdaman kong konektado ako. At iyon ang punto. Kapag lumilikha ka ng tamang kapaligiran, inihahanda mo ang entablado, hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para sa paggaling, pagre-relax, at emosyonal na balanse. Ngunit ang espasyo ay isang piraso lamang ng equation. Ang susunod na hakbang, ang iyong paghinga, ay maaaring mukhang simple, kahit na halata. Ngunit kapag ginawa ng tama, maaari nitong ganap na baguhin ang iyong karanasan at protektahan ang iyong kalusugan sa mga paraan na marahil ay hindi mo pa naisip. Hayaan mong ipakita ko kung bakit. 10. Huminga ng malalim at mag-relax. Isang lalaking nagngangalang Jerome ang nagsabi sa akin, Doc, hindi ko naisip na may kinalaman ng paghinga sa sex. Siya ay setempo. Ginugol ang kanyang buhay sa pagtatrabaho gamit ang kanyang mga kamay. Malakas, may kakayahan, walang arte na uri ng tao. Ngunit nang magsimula kaming mag-usap tungkol sa kung ano ang nararamdaman niya sa panahon ng self-pleasure, inamin niya ang isang bagay na hindi man lang maiisip ng karamihan sa mga lalaki na banggitin. Pinipigilan ko ang aking hininga. Naninigas ako. Siguro sinusubukan ko lang pilitin na mangyari ito. Ang tensyon na yon, ang pagpigil ng hininga, ay mas karaniwan kaysa sa iyong iniisip. At ito ay isa sa mga pinakatahimik. Napapabayaang problema na nakikita ko sa mga lalaking higit sa 60. Kapag pinipigilan mo ang iyong hininga habang nag-stimulate, ang iyong katawan ay pumapasok sa isang estado ng presyon. Tumaas ang presyon ng dugo, naninigas ang mga kalamnan, bumababa ang oxygen, at ang dapat na sandali ng pagpapakawala ay nagiging isang sandali ng panloob na stress. Ang paghinga ng malalim at may ritmo ay hindi lamang isang relaxation technique. Ito ay isang proteksyon na kilos. Nakakatulong itong i-regulate ang iyong heart rate, suportahan ang daloy ng dugo sa iyong pelvic region, bawasan ang strain sa iyong mga daluyan ng dugo, at nagpapahiwatig sa iyong nervous system na ligtas na mag-enjoy. Higit pa riyan, pinapahusay nito ang sensasyon, pinapahaba ang kasiyahan, at pinapayagan ang iyong katawan na manatiling grounded. Nagsimulang magsanay si Jerome ng malalim at may kamalayang paghinga sa kanyang mga sandali ng self-care. Pinabagal niya, binitawan ang mga inaasahan, at may hindi inaasahang nangyari. Naging mas kasiya siya ang kanyang mga karanasan, mas konektado, at hindi gaanong nakakapagod sa pisikal. Parang sa wakas ay nakahabol na ang katawan ko sa gusto kong maramdaman. Sabi niya, iyan ang kapangyarihan ng hininga.
Tinutulay nito ang agwat sa pagitan ng isip at katawan. At sa yugtong ito ng buhay, ang koneksyon na yon ay mas mahalaga kaysa dati. Ngayon, kapag nakahanay na ang iyong hininga, ang susunod na piraso ay kung paano mo hinahawakan ang iyong sarili. At maniwala ka, karamihan sa mga lalaki ay nagkakamali sa bahaging ito. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil hindi sila naturuan ng mas mahusay na paraan. Kaya tintuklasin natin kung ano ang ibig sabihin ng paggamit ng isang banayad. Ritmikong hawak na talagang gumagana kasama ng iyong katawan. Hindi laban dito. 11. Gumamit ng banayad na ritmikong hawak. Hindi ko malilimutan ang kwento ni Walter, isang retiradong punong guro sa huling bahagi ng kanyang 60s. Pumasok siya sa aking opisina isang araw. Halatang nadidismaya. Dr. Bautista, sabi niya, hindi ko maintindihan. Sinusubukan kong gawin ang palagi kong ginagawa. Parehong teknik, parehong routine, pero hindi na pareho ang pakiramdam. Parang hindi na tumutugon ang katawan ko. Walang ginagawang mali si Walter. Hindi sinasadya, ngunit ang hindi niya napagtanto. Kung ano ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki, ay ang paraan ng paghawak mo sa iyong sarili ay kailangang mag-evolve habang nagbabago ang iyong katawan. Ang matigas, mabilis, at puno ng pagkiskis na teknik na gumana noong 20 ka ay maaaring mas nakakasama na ngayon kaysa nakakabuti. Habang tayo ay tumatanda, mas numinipis ang ating balat, mas masela ng ating mga nerve ending at ang ating mga paninigas ay mas umaasa sa banayad na stimulation kaysa sa matinding puwersa. Ang isang mabigat na diskarte ay maaaring maging sanhi ng pamamanhid ng tissue, magpilit sa mga daluyan ng dugo, at mag-ambag pa sa pamamaga o pasa. Ngunit ang isang banayad, ritmikong hawak na ginagabayan ng hininga at pasensya ay maaring gawin ang kabaligtaran. Maaari nitong muling gisingin ang sensitivity, dagdagan ang daloy ng dugo, at anyayahan ang iyong nervous system sa isang estado ng kaligtasan at kasiyahan. Hindi ito tungkol sa pag-abot sa finish line sa lalong madaling panahon. Ito ay tungkol sa pag-tune in. Pakiramdam ng higit pa. Hindi mas kaunti. Isinapuso yon ni Walter. Pinabagal niya. Gumamit ng magaan na hawak na may lubricant. At nagsimulang mag-focus sa sensasyon kaysa sa bilis. Ilang linggo makalipas. Sinabi niya sa akin na parang natuklasan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya alam na nakalimutan na niya. Iyon ang gusto ko para sa bawat lalaki. Hindi lamang mapanatili ang function, kundi muling matuklasan ang kasiyahan. At kapag natutunan mo ng humawak ng may intensyon, mayroon pang isang hakbang na nagbubuo ng lahat. Dahil kung paano mo inaalagaan ang iyong katawan, pagkatapos ng climax ay kasing halaga ng lahat ng nauna rito. Hayaan mong ipakita ko kung bakit ang mga sandali pagkatapos ay kasing halaga rin. 12. Aftercare, pangangalaga. Pagkatapos, isang Ginoo na nagngangalang Robert. 73 ang nagbahagi sa akin ng isang bagay na hindi pinag-uusapan ng karamihan sa mga lalaki. Hindi sa kanilang mga kaibigan, hindi sa kanilang doktor, at minsan kahit sa kanilang sarili. Pagkatapos ng self-pleasure, sabi niya, madalas siyang nakakaramdam ng sakit, pagod, at kahit na kaunting lungkot. Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya, hindi naman sa may ginawa akong mali. Pero pagkatapos, hindi maganda ang pakiramdam. Ang kulang kay Robert kung ano ang napapabayaan ng napakaraming lalaki ay ang aftercare. Sa ating kabataan, mabilis makabawi ang katawan, ngunit pagkatapos ng 61, iba na ang mga bagay. Mas matagal mag-relax ang mga kalamnan. Hindi gaanong mahusay ang sirkulasyon ng dugo. At kung may bahagyang pamamaga, oppression sa prostate o pelvic floor, mas matagal itong nananatili kaysa dati. Ang nananatiling discomfort na yon
pisikal o emosyonal, ay ang iyong katawan na humihingi ng kaunting pangangalaga, kaunting atensyon. Ang aftercare ay hindi kailangang maging komplikado. Maaari itong kasing simple ng paghiga ng ilang minuto, paglalagay ng mainit na compress sa iyong ibabang tiyan, paghinga ng mabagal at grounding, o kahit pag-inom ng isang basong tubig para suportahan ang sirkulasyon. Ang ilang mga lalaki ay nakikinabang sa banayad na pag-uunat o maikling paglalakad pagkatapos. Ang iba ay nakakahanap ng ginhawa sa katahimikan. Binibigyan lang ang kanilang sarili ng pahintulot na magpahinga. Sinubukan yon ni Robert. Nagsimula siyang magdahan-dahan. Pagkatapos, hindi nagmamadaling maglinis at magpatuloy, kundi talagang kasama ang kanyang katawan. Ilang linggo makalipas. Sinabi niya, iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi lang parang may tinatapos ako, kundi parang pinararangalan ko ito. At iyon ang tunay na kahulugan ng aftercare. Hindi lamang ito isang routine. Ito ay isang mensahe sa iyong katawan at isip na ang bahaging ito mo ay mahalaga pa rin. Na ang kasiyahan ay hindi kailangang may kasamang pagkakasala. Kahihiyan o discomfort, maari itong maging buo. Maari itong maging nakapagpapagaling. Ngayong natutunan mo na kung paano lapitan ang self-pleasure sa paraang tunay na sumusuporta sa iyong kalusugan. May isang huling bagay akong gustong iwan sa iyo. Isang paalala na nagbubuklod sa lahat. Tapusin natin ito sa isang bagay na naniniwala akong kailangang marinig ng bawat lalaking higit sa 60. Trenny, huling salita mula kay Dr. Bautista sa nakalipas na 3 dekada. Nakipag-usap ako sa libu-libong lalaki. Ilan ay matapang, ilan ay tahimik, ilan ay takot magtanong kahit ng pinakasimpleng tanong tungkol sa kanilang mga katawan. At ang katotohanan, gaano man sila kaiba, lahat sila ay may isang bagay na pareho. Isang pagnanais na maging buo, manatiling konektado sa kung sino sila, at kumapit sa mga bahagi ng kanilang sarili na madalas sinusubukang kunin ng edad. Kung ikaw ay isang lalaking higit sa 60, gusto kong marinig mo ito. Walang nakakahiya, sira, o mali sa pagnanais na hawakan ang iyong sarili, makaramdam ng kasiyahan, manatiling konektado sa iyong katawan. Sa katunayan, kapag ginawa ng may pag-iisip, maaari itong maging isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang mapanatili ang iyong pisikal, emosyonal, at maging hormonal na kalusugan. Ngunit kailangan itong gawin ng iba ngayon dahil nagbago na ang iyong katawan. At karapat-dapat kang maunawaan kung ano ang ibig sabihin niyan. Nagsimula tayo sa iyong testosterone, kung paano ito bumababa sa edad. Hindi para parusahan ka, kundi para humingi ng mas maraming pasensya, mas maraming kamalayan, at isang ibang uri ng ritmo. Tiningnan natin ang iyong mga daluyan ng dugo na dating malayang dumadaloy, ngunit ngayon ay nangangailangan ng mas banayad na pangangalaga dahil bawat paninigas ay umaasa sa isang sistemang dapat igalang, hindi pilitin. Pinag-usapan natin ang iyong prostate, ang maliit ngunit makapangyarihang glandula na, habang lumalaki sa edad, ay nagiging sensitibo sa presyon, tensyon, at masamang posisyon. Natutunan mo ang mga panganib ng sobrang higpit na paghawak, ng pagpigil ng hininga kapag dapat kang nagre-relax, at ng pag-asa sa sobrang nakaka-stimulate na mga screen para mag-trigger ng dating natural na dumarating. Bawat isa sa mga gawin na ito, bagamat maliit, ay maaaring magdagdag-dagdag upang lumikha ng sakit, dysfunction, o pamamanhid kung hindi natin bibigyan ng pansin. At pagkatapos ay pinag-usapan natin kung gaano kahalaga ang pagbawi. Kung paano ang pagbibigay sa iyong katawan ng espasyo para magpahinga tulad ng gagawin mo pagkatapos ng isang ehersisyo o isang mahabang araw
ay hindi isang kahinaan. Ito ay karunungan. Tinalakay natin ang kahalagahan ng paglikha ng isang nakaka-relax na kapaligiran, ng malalim na paghinga, ng pagpapalit ng presyon ng ritmo, at ng paghawak sa iyong sarili ng may pag-iingat, hindi puwersa. At sa wakas, nagtapos tayo sa maaring pinakanapapabayaang bahagi sa lahat, ang aftercare, ang simpleng pagkilos ng pagdahan-dahan, pag-aalaga sa iyong katawan kapag tapos na ang sandali, at pag-aalok sa iyong sarili ng parehong kabaitan na ibibigay mo sa isang taong mahal mo. Nakikita ninyo, hindi lamang ito tungkol sa masturbasyon. Ito ay tungkol sa relasyon mo sa iyong sarili. Tungkol sa pagbawi sa iyong karapatan sa kasiyahan ng walang sakit, sa intimacy ng walang kalituhan, at sa kalusugan ng walang katahimikan. Isa sa mga bagay na natutunan ko sa paglipas ng mga taon ay maraming lalaki ang hindi pinag-uusapan ang bahaging ito ng kanilang buhay hanggang sa may magkamali, hanggang sa sila ay nasasaktan, hanggang sa mawalan sila ng sensitivity, hanggang sa makaramdam sila ng kahihiyan, pagkadiskonekta, o simpleng hindi sigurado. At iyon ang inaasahan kong mabago dahil hindi mo kailangang maghintay na may masira bago matutunan kung paano alagaan ang iyong sarili. Maaari kang magsimula ngayon kung nasaan ka man. Kung ikaw ay 61 down, 67 o 74, hindi pa huli ang lahat para muling kumonekta sa iyong katawan sa paraang maganda, ligtas at ganap na nakahanay sa bagong kabanata ng buhay na ito. Kaya, kung nagawa mo ang ilan sa mga pagkakamaling pinag-usapan natin, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Huwag magdala ng pagkakasala. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman tinuruan kung paano harapin ang bahaging ito ng pagtanda. Ngunit ngayon, alam mo na, at ang kaalamang yon ay kapangyarihan. Gamitin mo ito. At kung handa ka ng mas lumalim, kung gusto mong malaman kung paano kumokonekta ang iyong kalusugang sexual sa iyong puso, iyong mga hormone, at iyong pangmatagalang sigla, manatili ka dahil sa susunod kong video. Ibubunyag ko ang mga banayad na babala ng problema sa prostate na binabaliwala ng karamihan sa mga lalaki at kung ano ang kinalaman nito sa kung paano, kailan, at kahit saan ka nag-masturbate. Ngunit sa ngayon, tandaan mo lang ito, hindi ka mas mababang uri ng lalaki dahil kailangan ng iyong katawan ng ibang bagay. Ikaw ay masigit pa dahil pinipili mong makinig. Alagaan mo ang iyong sarili. Karapat-dapat ka sa wala ng mas mababa pa. Kung nakatulong sa'yo o sa isang taong mahalaga sa'yo ang video na ito, paki-like, share, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang lahat at kung nais mong suportahan ang mas maraming content na tulad nito para sa mga lalaking higit sa sininiis sa alang-alang ang pagbibigay ng maliit na donasyon. Ang iyong suporta ay tunay na gumagawa ng pagkakaiba.